Okay, so another video. So, ano naman tayo ngayon? 2,000 kilometer review. So, ano na ba yung mga na-observe ko, experience is about driving the car for over a month. So, 1 month pa lang, nakaka 2,200 na ako sa na-travel. Sige. So, first off, start natin sa sa mileage niya. So hindi ko binubura yung trips ko. So eto yung total stats niya. So distance na na-travel ko 2,200. So average speed 16. Explain ko mamaya. Average fuel 4.2. Average power 3.8. So yung average fuel na 4.2 siguro mga 23 kilometers to per liter. Ayun. So, bakit ganun lang yung inabot niya? So, before kasi, so history lang nung sa car, first 2 weeks or first week and a half, wala akong wall charger. So, hindi rin ako portable charger. Kaya ang gamit ko lang lagi is yung gas. Tapos, nag-experiment ako nun sa park charge. Kaya rin yung average speed ko ay 16 kasi marami akong times na nag-aabang ako sa kotse. Kasi nga wala ka naman nasusunog na gas pag nag-aabang ka lang eh. So okay lang. Tsaka yun nga, nag-park charge nga ako before. Yun. So masabi ko bang matipid? Yes, it's very cost efficient. Dahil meron akong wall charger. So kung walang wall charger yon, expect nyo siya around 12 kilometers kung birit kayo magpatakbo. So yung pinakamagastos ko na biyahe before is nasa Calax yun. So wala na akong battery noon, ubos na yung electric charge. And then yung cruising speed ko noon 110, 115, 120. So umabot ng 8 liters per 100 kilometer yung takbo ko noon. So buong 100 kilometers yun, Calax NLEX. Ganun siya. So mas magastos siya pag wala siyang stop and go. Pero pag meron kang electricity, syempre mas matipid siya kasi nagsa-cycle siya or gagamitin niya yung electric muna bago siya mag-gas. Yun. So yun yung mileage niya, mileage nitong car. Umaabot ako ng ilang araw or minsan nag 1 week pa ako na nawala akong nakonsumong gas dahil nga may electricity ako. Tapos yung driving habits pa, driving scenario Monday to Friday, bahay, opisina, then weekend, yan may mga long trips na. So pasok na pasok yung 95 kilometers electric range nito sa lifestyle namin kasi nga nasa 40 kilometers a day yung balikan ko bahay to office eh. So, every other day ako nagcha-charge. So, okay lang. Pero syempre, hindi naman lahat libre yun. Kasi, kukonsumo pa rin ng Meralco yun eh. So, yung next part naman nung didiscuss ko is yung cost niya sa gas and sa electric. So, yung car nga natin, yung PHEV natin, meron tayong 18 kilowatts na battery. So kung i-charge niyo sa bahay, mga nasa 200, 250, 300, depende sa rate niyo sa provider niyo eh. Pero ganun lang naman siya kasi kung Meralco 15 kilowatts per hour. So times 18. So ganun lang siya. Mga 300 lang yung 95 kilometers niya.
kung ikukumpara mo siya sa, sabihin natin, isang 7-seater like Innova or Avanza, parang nasa 15 ata ang Innova or Avanza, or 12 km per liter. So ang per liter is currently nasa, ano ba to? Ano yun? Nasa 77 pesos or 72 pesos. So, kung magcha-charge ka sa bahay, kung electricity ang gagamitin mo versus gasoline, compared mo sa 77 pesos na gas times times 10, 700. Times 2 pala yung natipid sa kuryente. Times 2 pala yung matitipid mo kung gas or electric. Kung electric ang gagamitin mo. Yun. So sa ride naman tayo, kamusta naman yung ride? Very spacious to compared talaga sa iba dahil nga naka-captain seat. Tsaka maluwag yung seating sa likod, yung space sa likod. Meron ka pang space para sa trunk. Sa ride naman, ang yung unang labas nito naka 47 yung pressure. Kaya nako, ang hirap. Dapat bawasan nyo agad kasi nakakatakot baka maputokan tayo ng gulong. Sa seating, hindi naman siya ganun kaalog sa third row. Komportable din naman kahit medyo may katangkaran yung uupo. Marami rin siyang syempreng needs for improvement. So needs for improvement, number 1, itong infotainment system. So yung infotainment system nung G50 PHEV, very basic, yan lang. Kung ano lang nakikita nyo dyan. Although marami naman din kayong matututunan. Sa climate control naman, ganyan lang, basic lang yung settings niya, pero okay naman. Sa scene naman, scene center, customizable siya. Pwede mong lakasan yung temperature or yung mga settings niya. Sa my car, so ito mga yung trip stats nga. So kung ako sa inyo, well ako hindi ko nabuburahin tong trip preset. Siguro baka first 10,000 kilometers tsaka ako siya burahin. So yung isang issue, walang pansalon ng tubig to. So pag umuulan, ayun ito niya, basa sa loob. Kahit nga minsan buksan mo to ayun may basa, diba? Parang ang weird ng design. So ako, pag magwo-wall charge ako, lagi ko siyang pinupunasan pa. Yun, hindi ko alam kung paano lalagyan ng para hindi pumasok yung tubig Siguro yung isa pang dapat na nilagay nila is yung automatic rain sensor. Mayroon kasing option na mag-on yung rear wiper pag magre-reverse ka. So paano kung wala namang ulan, madumi yung salamin mo, di nagasgas yun, di ba? Yung isang improvement pa is yung headlight. So mababa kasi yung headlight. Although maliwanag naman, pero nabababaan ako So honest review ko sa mga kukuha nitong sasakyan. Set your expectations properly. Ang masasabi ko sa vehicle nito, ito na yung pinaka-practical siguro na meron ngayon sa market. Kung ang hanap mo ay family mover na hindi ganong kamahal and okay yung features. Pero syempre, nandun pa rin yung feeling na sana merong ganito mga features. Pero for now, for me, at least sa family ko, ito yung pinakasulit para sa needs namin. So, yun lang naman. Hopefully, informative tong video na to sa mga kukuha and sa mga meron na.
Let's keep sharing yung mga natututunan natin. Thank you, thank you.